This very moment, right here and now, begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Partner, companion, lover, and friend, keeper of all things. Tawagin mo siya. B. Tanggapin mo ang singsing na ito Tanggapin mo ang singsing na ito bilang patunay ng aking pag-ibig bilang patunay ng aking pag-ibig. sa ngalan ng Ama, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ang banal na Espiritu. Amen. 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 Ilagay mo na. Ayan. Pwede mong lapitan yung kumukuha ng camera. Ayan. Okay. Okay na. Oh, Ate Joyce, ikaw naman. Brother Biel, anong tawag mo sa kanya? Sige, tawagin mo. B. Tanggapin mo ang singsing na ito Tanggapin mo ang singsing na ito bilang patunay ng aking pag-ibig bilang patunay ng aking pag-ibig sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Pakilagay mo na. Amen. Okay. So, pinili rin po nila ang pagkain. Hindi lang po pagkain pang physical, kundi pang spiritual po. At ang salita ng Diyos, ang nais nilang sinusunod sa kanilang tahanan. Pakidala lang po ang Bible. Sana yan. Ayan. Sige po. Susunod natin yung coin, ha? Ayan. Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." And they want this Bible to be the word that shall rule
within their lives, inside their own family, to upbring their own children. So ayon sa Panginoon, ito po, ibigay mo na sa kanila yung Bible na yan. Yung Bible na yan, okay, pwede ka nang umupo. Yan. Okay, salamat. Ang Bible na yan, ang maging pangunahin, okay, nila na susundin, maliban na ito po ay tanggalin nila, anong mangyayari sa kanilang buhay. Iyan po ang pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw, ang salita ng Diyos. Meron din po silang kinuha po rito na symbolism, yung aras, yung coin. Sino may hawak dyan? Okay? Pakibigay kay Kuya Biel and Kuya Ate Joyce. Ito po ay symbolism po ng kanilang, hindi lang fortune, no? Na simula ngayon, ang kikitain ni Kuya Kuya Biel at Ate Joyce ay maging iisa na at nawawalang taguan ng pera, no? Okay. So, iisa na ang inyong pera at ang support sa kanyang hindi naman ibig sabihin na dahil hawak ni ni Ate Joyce yon, siya ang tago lang ng pera. So, iisa na. Ayan. So, ilagay mo sa ulo. Ate Joyce, tanggapin mo ang belong ito na sagisag ng pag-iingat at pag-ibig ng Diyos upang kayo ay magsama ng may kalakasan, katatagan sa kabila ng lahat ng pagsubok na maaring darating sa inyong buhay. Nawa, bilang mag-asawa, huwag mong kalimutan, kayo po ay iniingatan at inaalagaan ng Diyos. So makikita natin, inilagay po sa balikat ni Kuya Biel dahil ang simbolo po ng lalaki po yan. Siya po ay kinakasihan din ng Panginoon na kung saan siya ang magli-lead sa family. At si Kuya Biel, siya din po ang magli-lead sa kanyang may bahay. Sunod po natin ang magbibigkis sa kanila, isang simbolismo po na kung saan sila po ay nakatali sa bawat isa. Tawagin ko po ang maglalagay sa kanilang dalawa. Ito ay larawan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa inyo, Kuya Biel at Ate Joyce. Dahil kayo ay nagmamahalan, nais nyong malagay sa pagkatali na ito. Ayan. Okay. Paki-pin na rin po yung kanyang veil. Dahil sa kayo ngayon ay isa na, pinagbuklod kayo, no? Ang kagalakan ng bawat isa ay isa na. Hindi na pwedeng magkaiwalay. Dapat, minsan walang walang plastikan, no? Minsan kahit hindi ka natatawa o hindi mo gusto, kailangan makisama ka. Mag-asawa na kayo eh. Walang. Kuya, baka pwedeng ikaw magsindi. Sindihan mo. Kung makikita niyo po, may kanila po silang kandila at ito po ay simbolismo po na ang kanilang liwanag po ngayon ay iisa na po kay Kristo. Pakisindihan na po kayong dalawa po. Sindihan niyo po yung yung kandilang iisang yan. Ayan. Nawa ang liwanag ng kandilang ito ay magbibigay ng katatagan sa kahit anong pagsubok o problema na darating sa inyong buhay. Pwede na pong patay niyo yung inyong kandilang yan at iisa na po ang inyong kandila na kung saan si Kristo po ang isang kandila nila sa kanilang pagsasama sa kanilang buhay. Una sa lahat po,
Okay. So yan po. Una sa lahat po, nagpapasalamat po ako kay Daddy. Tsaka kay Tita. Mami Jo. Yan. Ako po yung nagpapasalamat dahil from the beginning po ay tinanggap niyo po ako ng buong buo. And yun po, ako yung nagpapasalamat dahil pinagkatiwala niyo po sa akin si Joyce. Yun po, maraming salamat. And kila Mama and Papa, yan, nasabi ko naman na kanina nung picture taking, kung gaano ko nagpapasalamat sa inyong dalawa dahil hinayaan niyo po akong makilala yung Panginoon. At tinuruan niyo kami na laging pumunta sa simbahan. At pinalaki niyo po kami ng maayos. At pangako ko sa inyo na hindi kayo nawalan ng anak na pogi. Nadagdagan kayo ng anak na maganda. Amen. Yan. So yan, ako yung nagpapasalamat and mahal na mahal ko po kayo. Ayan. So, ayoko po kasi umiyak eh. Kaya, ayan, naghanap po ako ng mga translators. Yan, shoutout po, Tito Ruben, Tita Norma, Kuya Chung. Thank you for this. Ayan. So, sa mga itawis dyan, kayo lang po makakaintindi nito. At ako po, di ko rin to po maintindihan. So, disclaimer lang po, di ako marunong magsalita ng itawis. Pag may mali po ako nasabi, patawarin niyo na po ako agad. Okay, bago po ko sabihin yung message ko po kay Daddy and Mama. Ma. Yan. Salamat dahil tinuring niyo po akong parang anak niyo na rin po. Salamat din po dahil sometimes, mas kinakampihan niyo ako kaysa kay Bill. Ayun po. Salamat po palagi. Okay. Nanang and Tatang. Iyong mensahe marilang nga nagafutsakan no hi kwami ngamin nga magarawahi nga para kan ikayo. Nang tang marimiman, naiyak ako. Kahit hindi ko maintindihan. Nang tang marimiman makahi nga magarawahi kan personal, pero ngamin ya iningwa en banag, no para kan ikami sobra mi nga maapresyar. Oh my gosh. Pabalat kanya pinatahibi no kanya tuldono, nga napyakan ikami en kanya ngamin nga sakripisyo no kan ikami. Marimiman makahinga minyaw kan ikayu, pero amu mi nga amuno nga ay ayatan mi panang ikayu. Marisapatya ergo lamang ng pagpabalat, pabalat mi kan ngamin nga sakripisyo no nga para kan ikami, pero no mag-istorya kami nga talo abing kanayan mi kanya, pero no mag-iistorya kami nga talo abing kanayon mi kayan nga napyata pinadakal no ikami kan kunyaw napya lamang tanakwan kayo nanang entatang. Kanya karwan irang mahanak. En napya lamang ta ikayu ya naging marahak mi. No inan mi ngamin matanaw mi ngamin ya tuldunukan ikami nga napya nga agangwa. En napya nga ugali mari kami nabalin kan kunyaw ang nang. No awan kayo.
matahenap miya seguridad gafu kan ikayu nga mahanak mi marimi matla full. Kan kasiyahan en kaligayahan, kan karwanin nga tolay gafu, ta ikayo nga mahanak mi en ikami nga magarawahi eso sobrangin. Marimi pay tafulaw kan karwan nga tolay, ya ang ayat gafu kan ikayo nga mahanak mi en ikami nga anak nu en napapamingin. Proud nak nga makahi nga asan unyon tera. Mapabalat kanya pag-guide kan ikami, ikayo ya naging poste, mi en sikan mi, ikayo ya idolo mi en ya suporta mi. Mapabalat kan i afu, ta ikayo ya nedan nga mahanak mi. Ngamin nga naratang natanggap mi natanggap mi peba para kan ikayu gafutan natupad ngamin nga pangarap mi para ikayu mari kami nabalin tang nang no mari gafukan ikayu. Igin na sangaw asan idan mi kan ikayu na magarawahi gafuta ikayo ya first honor kanya atolay mi. So gusto ko lang po tawagin si ate. Sinong ate? Ate, para po ibigay po. Para may, ibibigay lang po kaming mga magkakapatid para kay mama at daddy. Ate, Brad? Ito na po yung inaantay mo, Brad. Oh. Sandali lang po, merong seremonya pala to, Brad. Hindi ako informed doon, Brad. Okay, sige po, pakitutukan na lang po. Ladies and gentlemen, we have Mr. and Mrs. Marzan, Brother Biel. You may now kiss the bride, your bride. Sige na, buksan mo na. Tagalan mo, brada. One, two, three. Sandali, hindi nakuha na ng maayos. Namang problema dito. Lord, lift His countenance upon. I-match nyo naman yung energy nila. Applause to our newlyweds, Kuya Bel and Ate Joyce. Parang may naririnig ako. Ayun, parang humihina kasi. Dapat dyan lumalakas eh. Okay. Okay, tapos you will give each other a bite. Technique yan. Sige, oh. Oh, ganyan. Balik lang. Okay. Next naman, si Kuya Biel naman kay Ate Joyce. Ganyan pala ka daw kasi alam mo. Okay, thank you very much, Ate Joyce and Kuya Biel. We pray for a fruitful and happy wedding, ano pa yun? Married life sa inyong dalawa. So kasi nung sila po ay mag-Jawa Bells, masaya. So we pray for a
Ha? Ay, sorry. We pray for a fruitful and happy married life. So I propose a toast for our newlyweds. Please raise your glasses for Butter. our newlyweds. Ayan. Next naman po, si Boss Mark. Wala. May sasabihin ka, di ba, boss? So, Ayan, so congratulations and best wishes sa ating newlywed, si Brother Norviel tsaka si Ate Joyce. Yan. So, toast natin yun. Walang parts. Yan. So, ay, ito na pala. So i-toast natin yung bagong newlywed para sa kanilang masayang pagsasama sa mga susunod na araw. Yan. Sa mga susunod na araw at taon. Yan. Okay, thank you. okay, ngayon naman, let's hear from our maid of honor. So, may message sila para sa ating bride and a toast din also. Kinakabahan ako. Hawak mo. Ayan, magandang gabi po. Hi po. Sorry po kasi hindi. Ito na pala yung sorry mahaba. Ito Ate Joyce. Ay. May assignment daw po kasi ako, sabi may speech daw. So, ito na yun, no? Yes, So, sister. ginagawa ko po kasi yung assignment. Submissive po kasi ako. Okay po, so magandang gabi po sa ating lahat. Pwede mo buksan? May lalabas diyang fireworks. Alam mo, makikita mo. Oras na naman. Okay. Sabi niya kanina, oras na naman. So, makikita dyan sa orasan yung exact time. That is 3:25. Nung dineclare po na kayo po ay mag-asawa na. So, so in-screenshot ko talaga nung sinabi ni Pastor Jun na now pronounce you husband and wife. Sa mga hindi po nakakilala sa inyo, ako po si Alexandria Castillo, kapatid ko po siya. Hindi niya po ako kasama sa trabaho, hindi niya rin po ako kamag-anak. Pero churchmate niya po ako at isa rin po ako sa naging saksi ng kanilang pag-ibig. So, tulad ng opening statement niya kanina doon sa vow niya, bakit daw niya nagustuhan si Vies? So, ang tanong ko rin sa sarili ko, bakit kami naging magkaibigan? So, I realized that our friendship didn't begin with sunshine. Instead, it started in rainy Sunday evening. So kami na lang po nakakaalam kung ano nangyari nung rainy Sunday evening na yun. Sabi ko, hindi ako iiyak. Sama mo pa ng music. Okay, nakikinig ko. Okay, people tend to know you as strong and independent women. But, that Sunday, rainy Sunday evening, I saw the second version of you. And that is your soft and gentle and caring person. Kaya po kung kasama niya po kayo ngayon, very rare po kayo. Kasi very rare po siya magmahal. Then, so, muli, pagbati sa inyo mag-asawa. So, iklian ko na po. To summarize it, kanina nung lumabas kami doon, ang lakas ng ulan. Oo. Tapos, metaphorically speaking, I realized na after this night, your rainy Sunday evening is done. Tapos na yung, yung pagtanong mo kung ano yung plano ng Panginoon. Kasi bukas, sinagot niya na yung everyday sunshine mo. And that is Kuya Biel. So, congratulations and thank you for sharing your life and sa amin dalawa ni Angel. So, congratulations. Let's give a round of applause to one of our maid of honors. Thank you, Ate Alex. Ate Alex. Ito naman, para man naman malighten up yung mood nyo, huwag ka umiyak, Angel, Sila po yung magkakaibigan na nagbubuhusan ng milk tea. Bubuhusan sila sa harap ng milk tea, tapos mag-walk outan sila, tapos sabihin nila na,
magle-left sa GC, tapos mamaya-maya sasabihin, sige na, balik mo na nga ulit ako sa GC. So, ganun yung friendship nilang tatlo. Kaya, yan silang ganyan. Sila din naman, di lang halata. So, Ate Angel, take it away. Ayan, magandang gabi po sa lahat. I am honored and privileged na maging maid of honor. Actually po, in behalf po ng kanyang family, dapat po ang nandito is yung kapatid niya. But since, di ba, may operation po, kaya hindi po siya yung nakapunta. So, ayun na lang, I will share na lang kung ano yung naging friendship namin ni Ate Joyce. So, ayan. It is my first time na maging maid of honor. At syempre, sa'yo pa. Literal na pag sinabing maid of honor, yaya talaga ng bride. So, ayun po. Ako po si Angel Lingbanan. Magkakilala po kami sa AIX, yun, sa private school. So, sabay po kami pumasok sa AIX, sabay kami nag-resign, sabay kami nag-asikaso ng papers for public school. Tsaka, with the help of, yung isa naming friends, Ate Alex. And, sabay din po kami nakapasok sa public school. At sabay din po kaming nag-mid-year bonus. Ayan. So, at higit sa lahat, pati ba naman sa birthday ko, gaya-gaya ka. Ayan. Pareho kami ng birthday. So, ayun lang po. Etong speech na to, I just want you to know Ate Joyce better and syempre si Kuya Bel din, tsaka yung kanilang love story. So, una kami nagkita niyan sa church, pero we get to know each other at school. Well, mas nakikita natin yung isang tao kapag lagi natin siyang nakakasama. So, almost 8 hours a day ba naman kami magkasama sa school. So, one time, share ko lang yung mga nakita ko kay Ate Joyce kasi ako, personally, na-bless ako sa buhay niya. Ay, na-bless! So, one time, habang nasa faculty kami, nagpapatugtog po yan ng yung mga ka-workmate namin ng, syempre, mga worldly songs and songs na malalakas talaga para magka-energy kami sa work. So, isang beses, habang pagpasok ko ng work, nagpapatugtog siya ng mga Christian songs, yung mga hymnal songs. Sabi ko, ay, grabe itong babae na to. Gusto ko to maging friend kasi kaya niya, sabi mo, i-uplift ka dito. Ayan. So, mas malakas pa yung patugtog niya sa ng Baptist song sa sa workplace namin. Tapos kumakanta pa yan kahit hindi siya marunong o magaling kumanta. So, ayun yung personality niya. And also, magkasama kami niya na nag-i-invite ng student namin sa church. So, yun isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. And lastly, yung standard, syempre nagpauso kami magpalda sa work. Ayan, kahit awkward yun talaga. Siguro na mapansin nyo kay Ate Joyce laging nakadress, nakapalda para sa mga hindi niya nakasama sa church siguro, sa mga guest po dito. So, yun po ay dahil sa kanyang sa kanyang belief po. So, isa yun sa mga standard na nakikita kong dinadala niya up to now. That's why, yan ang aking regalo sa'yo from Evergotesco Common. Kagabi lang yan. So, ayan po yung aking gusto ko lang makita na kahit saan, dala-dala niya yung standard na yun. At hindi lang yun sa kanyang pananamit. Although yan yung kasi nakita ko doon. Ayan, madala niya yun kahit saan at makilala pa siya ng mga nakakilala sa kanya. So, ayun, Ate Joyce, you may be Joyce Emerald Taginod ngayon, pero mag-iiba na yung apelido mo. Pero ikaw pa rin yung kilala naming Joyce, from who you are from the start. So, wag mo sana kalimutan yung Panginoon kasi without hindi kayo magkakakilala ni Kuya Bill na asawa mo na ngayon. So, sa new chapter of your life, sana alagaan niyo yung isa't isa. Always praying and rooting for the love you have for each other. Lagi niyong ipaglaban. Lalo ka na, matagal mo nang pinaglaban to. Ayan, kaya basta tandaan mo ate, pag maglalayas ka ng bahay niyo, hindi pwede sa bahay namin. Yan lang, congratulations and best Let's wishes. give it up for our best man and our maid of honors. Let's raise our glasses. Asa nga ulit ninyo? Ayan pala. So, yan lang po. I propose a toast for our newlyweds. Let's raise our glasses, everyone. Maraming salamat po. Tapos, ayan, let's take our picture.
tradition as Ibanags or Itawis. That is our doing. So other than the envelope, please do not cut us out. We have to live with our own tradition. You may follow or not, it does not matter. Thank you po. Salamat po. If you want to express your generosity, please go ahead while they are having their first dance. Thank you po.
maraming salamat po sa special number na yon. So ngayon habang po, wala na po bang hahabol sa ating money envelope? Meron pa po ba? Ayan, maraming salamat po sa generosity ng bawat visitors natin, guest for tonight. So bilang pagpapatuloy po, gutom na po bang lahat? Gutom na, parang hindi pa po. Kasi may mga nagbibigay pa. Meron pa pong humahabol. Sige po, ang ating pong platform ay hindi pa po tapos para sa giving of envelopes. Sige po, show your generosity, love to our couple for tonight. Pwede po natin iparamdam ang ating pagmamahal sa pagsisimula ng bagong buhay ng ating new couple sa pamamagitan ng prayers and also support sa kanilang bubuing family. Pwede nyo rin po silang yakapin, bigyan ng encouragement, words of wisdom, ayan, pwede nyo po silang itap pag magbibigay po kayo ng envelopes para siyempre naman po, hindi lang tayo taga-abot lang. Meron din po tayong binibigay na words of encouragement. Yan! Yakapin po natin sila. Congratulate them! Yan. Sige po, pwede pa po. The floor is open. Huwag po tayong mahiya. Any amount po ay appreciated na ating couple for tonight. Meron pa po bang mga hindi tumatayo dyan? Mukhang naghahanap pa, nagwi-withdraw pa po ba? Sige po, may malapit po ata dyan. Ayan, mga teachers, may mid-year bonus. Mga kaka-15 lang po no Wednesday. Sige po. Through GCash ba? Meron din po ba? Ayan, syempre, meron din tayong e-cash. Pwede nyo po, kung alam nyo po yung number, tanong nyo po sa ating couple mamaya. Kung wala po tayong cash. Yan, sige po, wala na po ba? Table number 1, 2, hanggang table number, ano ba? Okay, wala na po. Last call. Meron pa ba, Ate Pang? Meron pa ba? Hahabol po. Okay po. Sige po, maraming salamat po sa ating love and generosity sa ating couple. Pwede po yung mga... Ay, meron pa pong humahabol si Mama yan. Mabigat to, Mama. Sige po, maraming salamat po muli sa mga nagpakita ng kanilang support sa newly couple. Pwede na pong kunin ng ating mga bridesmaid and groomsmen yung mga nakasabit. Paingatan na lang po yung damit ng ating bride and groom. Maraming salamat. Malapit na kayo. Yung matitirang dalawa, yun ang may 5 days. Tsaka trip to Korea. Okay? Ano naman, question number 2. Sino sa kanila ang mas matagal sa McDo? Hala, si Kuya Gal ba? Hindi nyo alam. Hindi nyo sure sa ibang Hindi nyo price? sure. Talaga ba? Sabi ko, sa buong McDo. Wala kayo, walang mananalo. Wala talaga. 5K din yun.
Hindi pa! Wala pa! Hindi pa tapos. Hindi, talo sila eh. Sino talo? Sila, kaya Ate Joy sila pumila. Upo na sila. Hindi na, joke lang. Teka, yung mga kay Kuya Bel, ayan, meron natira tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam na maaaring o posibleng manalo ng 5K. Okay, ito na. Next. Oh, mahilig ka. Okay, sino sa kanila ang mahilig sa sitaw? Sitaw, kulay yan ah. In 3, Sa sitaw. 2, 1, and go! Bilang tayo ate ah. Sure na yan? Uy, wala na lipatan. Mahilig Sitaw. sa sitaw. O, last chance na, last chance. O, pwede Ikaw ay last lumipat. chance. In 5, 4, 3, 2, 1. Wala talaga? Wala talaga. Okay, wala na. Okay, wala na. Wala na. Okay. O, wait na may lumipat. Ha? Diyan ka Pwede na ba sa- yun? Pwede ba? Pwede ba? Pwede. Okay, Pinilit sige, lang sige. daw. Okay, bigyan. Buti na lang kaibigan mo to. Pinouch ka. Okay, ready? Mukhang malaking pangangailangan na mga to ah. Pagbigyan si Jason, alam ko ba ang kailangan niya? Okay, magbigyan si Jason. Okay, tingnan natin. Ang sagot, sino ang mahilig sa sitaw? Go! Ay! Ang galing! Okay, upo na po. Yung Okay, upo na po yung mga natalo. Sayang. Okay, konting interview. May tatlo na po tayo. Okay, wait. Interview konti. Okay. Okay, Kuya Jason. Salamat na magkaibigan kayo. Bakit kaya bumalumipat? Okay, ito si Kuya Paul. May sinabi siya kanina. Sabi niya, si Bendy ang mahilig sa sili at mahilig sa gulay. Anong background niya? Kasi sabay-sabay sila lumaki, no? Kasi nalalaking bata yun. Kasi ganyan pa sila magkakasama na sila. So, alam niyo. Ikaw ate, Ate Maria. Usually po kasi may yung sitaw. Kasi yung mga nakalagay na sitaw. Tapos halos lahat kasi Siya kumakain ng sitaw. Aray, nagugulay. Meron. Sitaw araw-araw, ah. Okay, next. Adobong sitaw. So, isa na lang yung matatanggal sa inyo kasi isang 5K, isang trip to Korea. Dapat dalawa na daw sila. Oo nga, di ba? Ito na natin. Ito na. Next Okay, question. baka ito na ang ikakapanalo ng isa sa inyo. Sino sa kanila ang mahilig sa cheese? Quezon. Ready? Huwag mo na pipila ha kung alam ang sagot. In 3, 2, 1, pila! Ay, taray Jason, pa-suspense ha. Seryoso sa 5K. Bilang tayo! 5! Bilang! 4! 3! 2! 1! Okay, sino kaya? Wala na Ang ipatan. sagot ay... Sino? Si Ate Jo! Grabe, Son! Grabe, Jason! Nakarating ka sa ano ha, final? Okay, so ito na ang ating panalo. Picture muna with the card para may proof of purchase. Proof of purchase. Okay, go! Ay! Si Kuya Elijah! Ah, si Kuya! Ay! Yun! Okay, upo na kayo lang. Nagulat siya eh! Elijah! Ito po. Upo na kayo. Tapos na. Ay! Wala bang ano dyan? Music? Punta ka dun sa kung kanino mo gusto ibigay. Pili ka lang kahit dito. Ay, dito. Okay. Huwag daw sa... Okay, ready, go! Kuya Elijah. Ay! Ayan na! Hala, lumagpas! Ay! Sa table Doon pa, number. sa dulo pa, sa dulo pa. Ano ba yan? Ay! Ay! Bawal daw, bawal daw. Bawal daw, nanay. Bawal nanay! Bawal nanay, Kuya Elijah. Ay, sorry. Beautiful girl. Okay, bawal nanay. Kuya Elijah. Kahit sino. Bawal! Ay! Bawal na sila. I knew when I saw you. Tita
Oops, Ma'am Divine. Ma'am Divine? Bawal, nanay. Package. Labas! Bakit natawa ka, ma'am? Ilabas mo. Wow! Ano ba yan? Yung mga Ano yan? Wow! Humidifier. Ay! Ay! Salompas at Efficacy Efficacy. Keratin! Keratin Hair treatment. at Palmolive Palmolive, sir. Diba? Very Salon. good. Si father ni Erela. Ni Sir Ani Erela. Ayan. Wow. Tissue and wipes for hygiene Wow. package. Ay, alcohol. Itong dalawa. Kasi sabi nila noon, pumunta sila sa bahay. Actually, Tito, ninong ka. My goodness, sabi, ninong na naman ako. Marami na rin akong pamangkin. Although, sila yung nag-present. Kilala ko ba ito? Jem. Jem ang pangalan ng aking pamangkin. By the way, kapatid po ako ni Ate Josie Arugay, Taginod. And I am Ruben Arugay. Pamangkin ko po. Pamangkin ko po si Jem. Jem po ang tawag namin sa kanya kasi Joyce Emerald. At sabi ko, bakit? Bakit ako pamangkin? Sabi ko, una, pinakilala niya sa akin si Norbiel. Na-meet ko si Norbiel. I'm sorry, hindi ko na matandaan kung kailan. 2017, bago nag-COVID pandemic. And then, pinakilala sa akin, of course, ng pamangkin ko. Sabi ko, bakit ako? Marami akong kapatid. Although nandito sila ngayon, wala lang yung kuya namin. And then, sige, tinanggap ko. Bilang ninong, sige, tanggap. And then, afterwards, may assignment pa kayo, Tito. Dalawa kami ng wife ko. My beloved. Alika. Para makita. Alika. Alika dito. Actually, ito yung nag-translate nung kinwento ni Jem. Tawagin ko na lang siyang Jem kasi yun yung usual na tawag ko sa kanya. And this is my behalf. Baka mamaya yakan soy kadutan na kung mali. I mean, baka ako yung... Sabi ko, alika, bigyan din kita ng assignment. As my behalf. This is Norma Arugay, formerly at the 2. Ikaw na ngayon dito. Maya, tumawag naman ulit. Tito, mag-message ka, patay tayo dyan. Eto na nga, actually, eto na nga. I have to stand. May I quote the Bible na sabi na rin ng pastor kanina, ito yung message ko kasi mas magandang i-quote ko ito kasi ito kaysa dun sa, sabi ko nga, sa word ng tatamahan mo ako dito. Actually, nahihiya talaga ako magsalita in behalf. Siyempre. But anyway, ang sabi ko, kuha ako. Norbiel, alam ni Norbiel na meron din kaming simbahan, malit na simbahan, and he knows kung ano po yung, Christian, as a Christian, kailangan kong mag-message na galing din sa Bible. Alam ng pastor natin yan. Kasi kung yung message ko as tao, maaring magkakamali ako. So may I quote the Bible. Sabi dito sa 1 Peter chapter 3, sa verse 1 in Tagalog version, Norbiel, makinig ka. Halika. Bilang ninong mo, makinig ka. Pero ito para sa iyo. Alam na pastor ito. At kayong mga by the way, sinulat po ito ni Peter. Pero kayong mga babae ang sinabi dito,
In the meantime, gamitin ko muna ito para sa pamangkin ko. At ikaw, babae, pasakop ka, halika, samahan mo ako dito, sa iyong asawa. Makinig ka. Kasi kapag ka nagsalita ang isang pastor, alam ko nilapitan din ni Norviel, yung mahal nilang pastor, nung nagka-problema siya. Alam ko din kung ano ugali ng pamangkin ko. Sabi ko, ito yung pamangkin ko. Verse 2, mahaba yung verse 1. Sapat nang makita nila ang iyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. 3, ang iyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas. So tama na yun. Away with yung youth days, yung natapos na yun. Kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng gintong hiyas. Kung meron, why not? At mamahaling damit. Tama na yung pumunta ka na lang sa Divisoria, mamili ka ng hindi pang nanay, pang this chapter of your life. Iba na yung chapter nung nakaraan, iba na yung chapter ngayon. Tandaan nyo yan. Sa halip, pagyamanin mo ang gandang natatago sa kaibuturan ng iyong puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at may hinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Anyway, hindi din ako perfect, pero ito, this is just yung laman. Iyan ang kagandahang pinagyaman ng isang banal na babae noong unang panahon at hanggang ngayon ina-apply natin. Why not? Bakit? Merong bang pagbabago noon hanggang ngayon? Wala. Yan ang tandaan mo. Nagbago lang yung pananamit. Pero yung salita ng Panginoon hindi nagbabago. Iyan ang halimbawang iniwan ng isang Sara na sinunod niya ang asawa niyang si Abraham. Ito naman sa'yo, my behalf. Basahin mo ito para kay Biel. Para may part ka naman. 7 lang, 7. Verse 7, kayo namang mga lalaki, We are referring to to Biel, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Yan, maraming salamat. Mas marami sa babae, tandaan mo yan. Ate Jem, tinawag kang ate. Why? Because nilalagay nila sa kayo ngayon yung pagiging ate. Ikaw na ngayon magtuturo kung kayo yung, kung ikaw yung nandoon sa katayuan. So, again, congratulations, nandito na kayo sa stage na to. Kailangan yung tayuan yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you very much. Maraming salamat sa Pasensya na po, hindi ako nakapaghanda. Pero talaga po, itong mga batang ito matagal ko na namin nakasama sa church. Talaga pong ito ay lumaki sa church. Kaya wala po tayong dapat na ipag-alala. Talagang sa panahon ngayon sa mga kabataan na nagde-decide na mag-asawa, maraming dapat pa rin silang matutunan na
Hindi katulad ng mga nadaanan na nating naging nanay na or naging mag-asawa na. Isa lang po talaga ang nagpatatag sa aming mag-asawa. Ang sabi po ni Pastor nung nabubuhay pa, hindi natin kayang baguhin kahit na sino ang laman ng puso ng tao dahil Panginoon lang yon. Kapag sabi ko nga kay Diyos, pagka nagagalit ka kay Biel, isipin mo na lang, hindi mo siya kayang baguhin. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam ng puso natin. Kaya ipanalangin mo lang. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming po ni Ate Joyce saka ni Ate Biel. Sa kanila pong dalawa ay wala naman na akong masabi dahil nung nag-usap kami na silang dalawa, nasabi ko na rin po lahat sa kanila. Alam na nila yung gagawin nila. Saka sabi ko, lagi na lang ang babae kailangan pasakop sa lalaki. Submit to your husband. Saka yung LRT, Ate Tek, love, respect, and trust. Kasi pag nawala po yung love, meron kang ang trust, saka respect, wala rin po yun. Hindi mabubuo. Kung mawala rin po yung respect, wala kang love, wala kang trust, wala din. Kailangan, lagi po magkasama yung tatlo, love, respect, and trust. Yun lang naman po. Marami pong salamat. Ayan. Ayan po. Para sa Joyce Package. Ano po yung laman ng Joyce Package? Assorted. Grocery. Ay, toyo pala. Kasi tinotoyo daw si Ate Joyce. Biel Package. Ano ang Biel Package? Okay, unlimited to. And they're right. Mahilig ba si Kuya Biel? Pinag-isa kayo ng Diyos, ngayon, dalawa na kayong susong sa buhay. Ay, yung mga, you will go through challenges, mga ups and downs sa buhay, pero kaya niyo yan bilang mag-asawa. It's how you embrace the challenges in life. Nasa inyo kung paano nyo i-resolve yung mga problema. But always pray. Wala naman pong imposible sa Diyos. Basta ilagay nyo siya sa gitna nyo, sa buhay ninyo. Just entrust everything to Him. Wala pong imposible. Sige, good luck. Kahit na abala sila sa mga trabaho nila, pinagpaliban nila dahil lang sa kasal ni Joyce at saka ni Biel. Kay Pastor June, sa mga taga-simbahan, lahat ng nagsilbi sa kanila, maraming salamat. At ang masasabi ko lang sa inyo mag-asawa, sana magkaunawaan kayong dalawa. Pakinggan nyo ang isa't isa, hindi yung pag nagalit ang isa, hindi, pag nagalit ang isa, parang sasabog na lahat yung ano. Kaya sabi ko sa inyo, kilala ko na kayong dalawa. Kaya pagka nagalit yung isa, tatahimik yung isa, iiyak. Yung isa naman, hindi nakikibo. Kaya sana, ngayon mag-asawa na kayo, sana irespeto nyo ang bawat isa. Dahil kung walang respect, wala nang pagmamahal yun. Kung wala nang respeto. Saka, nasa ano naman kayo ng Panginoon, alam nyo na yung tama't mali. Kaya, i-ano nyo lang yung buhay nyo sa Panginoon, huwag nyo pababayaan na hindi kayo umano sa Panginoon. Yun lang, naiiyak na ako. Sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo at dito sa Freedom Bible Baptist Church at alinsunod sa dakilang utos ng Diyos,
aking ipinapahayag ang bagong kasal na si Kuya Norbiel at Ate Joyce Emerald po. Naaalala mo. Naiiyak. And yun, syempre, kinakabahan dahil, ito yung isa sa mga pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa buhay. Mo ng iyong mukha. Basta lagi mo lang tatandaan na proud ako sa'yo. Always and forever. Love you. Pinangarap ka mula noon, tanging minahal hanggang ngayon. Haharanain ka, sasabihin na minamahal kita. Nung time na yon, kasi sobrang ako, parang down na down. Tama na may nangyari, ganyan. Tapos bigla siyang umenter. Ayun, na-call si ate mo, girl. Hindi maghahanap pa ng iba. Ikaw ang musika, walang maihambing. Kahit anong gawin, ikaw at ikaw pa rin. Joyce, yun, ito na yun, no? Wala nang atrasan to. At nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng mga ginawa mo sa relasyon natin at hindi ka bumitaw at pangako ko sa iyo na na aalagaan ka at mamahalin sa lahat ng mga gagawin natin sa ating pamilya, magiging yung magiging anak natin. Hindi man perfect pero gagawin ko yung the best ko para makabuo tayo ng isang pamilya na unang-una may takot sa Panginoon at isang maayos na pamilya. Yeah. Yung tumawag sa akin ng kuya at magpapapalit ng chicken part dahil mali-mali ang pinanch at sinigawan ko, ay magiging gabi ako pala. Di makapaniwala. Start kasi yun na bago lang ako. Siyempre, hindi ko pa naman know yung mga ganap doon. Kasi iba yung packaging ng dine-in sa di ba? Tapos, ayun na. Sinabi ko na, kuya, patawag ko sa kanya. Siyempre, kasi ahead. Crew chief pa siya. Kuya, take out na lang daw po. Tapos, sabi niya, ano ba yan? Pinagalitan ako. Tapos, nag-cry na ako. Pag-ibig na bigay ay langit. Basahin natin. To be, no? Ito na ang sumisimbolo ng magkakaroon na tayo ng habang oras sa isa't isa. Love. Ay! Wow! Wow! Ayaw pa. Kaya natin. You are a blessing of God for me. At doon ko napatunayan talaga na God's plan is and will always be the best. Ikaw ang desisyon kong hindi ko pagsisisihan. Inaaway man kita minumunuto, pero sana lagi mong tatandaan na that's just my way of showing love. Sa pag-ibig ay nilisan, pag-ibig mo'y hindi ka bibitawan. Nandito ka na, di na ako mag-iisa. Kung paano ko malagpasan yun nang wala ka. Siguro binigay ka ng Panginoon taga sa akin dahil alam niya na mukha lang ako strong pero hindi ko taga kaya. And yun, alam mo na yun, maraming salamat sa lahat. Ayun, thank you kasi nandun ka nung panahong kailangan ko ng tao na
Ayun, thank you sa lahat. Kasi nga nagstay, tapos thank you nung mga panahong kailangan ko ng person, nandun siya. So parang, he saved me from my downfall. Pipiliin ka ng paulit-ulit dahil mahal kita. Paulit-ulit siguro ako mapapagod, pero di ako susuko. Dragon ka lang, pero ako si Goku. Huwag ka magalala. I always thank God for this day because growing old with you begins today. And I love you. Biel, sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Norviel, mahal kita kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hello, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa mga nagstay. At hindi po magiging successful itong wedding namin kung wala pong tulong ng mga ushers and usheres dyan. Kaway naman kayo. Salamat sobra sa mga meetings natin na nandyan kayo palagi na hindi kayo nag-hesitate na mag-yes sa hamon ni Kuya Will. Ayan, thank you po sa inyo, sa Love Tech, sa mga co-ors, buong FBBC, salamat po sa inyo, sa family po namin, sa mga friends, relative. Ayun, hindi ko po ma-put into words yung pasasalamat ko po sa inyong lahat. Pero ayun po, maraming salamat po talaga. Ayan po, no? Sige, again po, maraming salamat po sa lahat, lalong-lalo po sa mga malalayong lugar, like po yung sa side po ni Ate Joyce, yung taga-Cagayan po, yun po, maraming salamat po na nakadalo po kayo. And sa side ko rin po, yung mga umuwi galing Nueva Ecija, at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pamilya po namin na nakasuporta sa amin mula noon hanggang ngayon. Kami po ay nagpapasalamat, at especially, ako po ay nagpapasalamat sa Freedom Bible Baptist Church. Mga kapatid, maraming salamat dahil naiiyak ako dahil sobra yung tulong na binigay niyo sa amin ni Ate Joyce. Sobrang ramdam ko yun. Yan, mula sa Tech, SJ, Joshua, Arthur, musicians, Noel, Asheretz, Ate Johnny, at Abby, lahat kayo dyan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na isa-isahin, pero sobrang nagpapasalamat ako dahil sa suporta na binigay nyo sa amin. Hindi namin ito magagawa. From the start talaga, sobrang hirap. Ang daming kailangan gawin. May pasok si Ate Joyce, may pasok ako. Pero nandun kayo, nakasuporta sa amin yun. Pastor June, maraming salamat po. And lahat po ng tumulong sa amin, hindi ko na po may isa-isa, pero ako po yung nagpapasalamat. Ate Tek, ayan, Kuya JP, nagpairam po ng kotse, yung bridal car po namin yan. Maraming salamat. Ano pa? Yan, yung mga kumanta, maraming salamat. Kuya Dan, Nisi, Tracy, Joshua Alvin, yan, maraming salamat to. Yan, Ate Honey, yun po. And again, hindi ko na po talaga mabuo yung aking gustong sabihin. Maraming salamat po sa ating lahat.